Bakit hindi ginagamit ng Philippine Coast Guard ang sarili nitong water cannon upang gumanti sa China? Ito ang isa sa mga pinakamadalas na tanong mga kapupong ng mga Pilipino matapos ang sunod-sunod na insidente ng panghaharang at paggamit ng water cannon ng China Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa gitna ng lumalalang tensyon, maraming mamamayan ang nagtatanong kung bakit tila nananatiling mahinahon ang PCG sa kabila ng paulit-ulit na panggigipit ng China. Gayunpaman, ayon sa PCG, ang pagpili ng pagpipigil sa halip na pagganti ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng pamahalaan upang maiwasan ang paglala ng sigalot habang patuloy na ipinaglalaban ang karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng internasyonal na batas. Kamakailan, muling naging sentro ng usapin ang Bajo de Masinloc matapos harangin at paulit-ulit na bombahin ng malalakas na water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Isinasagawa ng mga barkong Pilipino ang isang lehitimong humanitarian mission upang maghatid ng fuel subsidy at iba pang tulong sa mga mangingisdang Pilipino na patuloy na umaasa sa lugar bilang kanilang tradisyonal na pangisdaan. Sa halip na hayaang maisagawa ang misyon ng mapayapa, nagsagawa ang mga barko ng China ng mapanganib na pagharang at agresibong maniobra na nagbanta sa kaligtasan ng mga tripulante. Sa kabila ng panggigipit, ipinagpatuloy ng PCG ang kanilang misyon at matagumpay na naihatid ang kinakailangang tulong sa mga mangingisda. Ayon sa mga opisyal ng Pilipinas, ang mga operasyong ito ay isinasagawa sa loob ng Exclusive Economic Zoning bansa at naaayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 na Arbitral Award na kumikilala sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Samantala, patuloy namang iginigiit ng China ang kanilang malawak na pag-aangkin sa lugar, dahilan ng patuloy na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Bilang tugon sa tanong kung bakit hindi gumaganti ang PCG gamit ang sarili nitong water cannon, ipinaliwanag ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela na ang kanilang pangunahing layunin ay mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang anumang hakbang na maaring magpalala sa sitwasyon. Aniya, ang pagganti gamit ang water cannon ay maaaring magsilbing dahilan upang lalo pang palakihin ng China ang kanilang agresibong kilos. Bilang pagsunod sa pulisiya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinipili ng PCG ang pagiging propesyonal, mahinahon at disiplinado habang patuloy na ipinagtatanggol ang karapatan ng bansa sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Ipinakita rin ng PCG ang tunay na layunin ng kanilang water cannon sa isang hiwalay na insidente nang gamitin nila ito upang apulahin ang isang grass fire na nagbabantang kumalat sa isang lighthouse station. Sa halip na gamitin bilang sandata laban sa ibang barko, naging mahalagang kagamitan ito sa pagprotekta sa isang pasilidad at pagpapanatili ng kaligtasan ng komunidad. Ang pangyayaring ito ay sumasalamin sa mandato ng Philippine Coast Guard bilang isang organisasyong nakatuon sa search and rescue, disaster response, maritime safety at humanitarian assistance. Sa gitna ng mga sunod-sunod na insidente sa West Philippine Sea, patuloy ding isinusulong ng PCG ang transparency sa pamamagitan ng paglalabas ng mga video, larawan at opisyal na ulat tungkol sa mga nangyayaring engkwentro sa dagat. Layunin nitong ipakita sa mga Pilipino at sa pandaigdigang komunidad ang tunay na sitwasyon sa West Philippine Sea at ang patuloy na panggigipit na nararanasan ng mga barko ng Pilipinas. Kasabay nito, nananatili ang paninindigan ng pamahalaan na ipagtanggol ang soberanya at sovereign rights ng bansa sa pamamagitan ng diplomasya, pagsunod sa internasyonal na batas at mapayapang pamamaraan. Well, mga kapupong, ipinakikita ng mga kamakailang pangyayari na bagamat patuloy ang agresibong pagkilos ng China Coast Guard sa West Philippine Sea, nananatiling matatag ang Philippine Coast Guard sa pagpapatupad ng kanilang mandato. Sa halip na tumbasan ang puwersa ng puwersa, pinipili ng PCG ang disiplina, pagpipigil at responsableng pagkilos upang maprotektahan ang buhay ng mga tripulante, masuportahan ang mga mangingisdang Pilipino at maipakita sa buong mundo ang pangako ng Pilipinas na ipaglaban ang kanyang mga karapatan sa mapayapa at makatarungang paraan. Well, mga kapupong, nung isang araw ay isang malagim na pamamaril ang naganap sa Caloocan City na ikinasawi ng political vlogger na si Alicia Mima Alicia Lipata. Ayon sa paunang investigasyon ng pulisya, bandang 3:00 ng umaga nang pagbabarilin ng 2 armadong suspek na magkaangkas sa isang motorsiklo ang magkasintahan.
Matapos ang pag-atake ay mabilis na tumakas ang mga salarin at hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin silang pinaghahanap ng mga autoridad. Batay sa salaysay ng isang kapitbahay, nagising siya matapos makarinig ng sunod-sunod na putok sa kanilang lugar. Nang lumabas siya upang alamin ang nangyari, nakita niyang nakahandusay si Mima Alicia sa kalsada at duguan dahil sa tama. Si Nelboy naman ay nakita pang humihinga, ngunit nagtamo ng maraming tama sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Agad silang humingi ng tulong sa may-ari ng inuupahang bahay ng magkasintahan na siyang nagdala kay Nelboy sa pinakamalapit na ospital upang mabigyan ng agarang lunas. Sa kasamaang palad, idineklara ng patay si Mima Alicia dahil sa tindi ng kanyang mga tinamong sugat. Nakilala si Mima Alicia bilang isang political vlogger na aktibong gumagawa ng content sa social media. Kadalasan ay sumusuporta siya sa Administrasyong Marcos at naglalabas ng mga negatibong komentaryo sa kampo ng mga Duterte. Dahil sa kanyang matapang na opinyon at regular na pagtalakay sa mga usaping pampulitika, nakabuo siya ng malaking bilang ng mga taga-subaybay. Gayunpaman, naging controversial rin ang ilan sa kanyang mga pahayag at video, dahilan upang magkaroon siya ng mga taga-suporta at kritiko sa iba't ibang social media platforms. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na motibo ang pulisya hinggil sa pamamaril. Ayon sa Northern Police District, masyado pang maaga upang sabihin kung may kaugnayan ng insidente sa kanyang pagiging political vlogger, sa kanyang mga pananaw sa politika o sa iba pang personal na dahilan. Dahil dito, patuloy na sinusuri ng mga investigador ang lahat ng posibleng anggulo upang matukoy ang tunay na dahilan ng krimen. Kasama sa kanilang sinisiyasat ang mga personal na relasyon ng mga biktima, ang kanilang mga online activities, at iba pang impormasyon na maaaring makatulong sa paglutas ng kaso. Bilang tugon sa insidente, bumuo ang Northern Police District ng Special Investigation Task Group. Ang layunin ng task group ay pag-isahin ang mga operasyon ng pulisya, intelligence units, at forensic investigators upang mapabilis ang pangangalap ng ebidensya at pagkilala sa mga suspect. Kabilang sa kanilang mga hakbang ang pagkuha ng camera footage mula sa mga kalapit na establishmento at kabahayan, pangangalap ng testimonya ng mga saksi, at pagsusuri sa iba pang mahahalagang ebidensya na maaaring magbigay ng malinaw na direksyon sa investigasyon. Nangako rin ang NPD na gagawin nila ang lahat ng kinakailangang hakbang upang mahuli ang mga responsable at maiharap ang mga ito sa hukuman. Samantala, mabilis na kumalat ang balita sa social media at iba't ibang news platforms. Maraming netizens, kapwa content creators, at iba pang personalidad ang nagpahayag ng pakikiramay sa pamilya at mga kaibigan ni Mima Alicia. Marami rin ang nanawagan sa mga autoridad na magsagawa ng mabilis, patas at masusing investigasyon upang mabigyan ng hustisya ang biktima. Kasabay nito, lumitaw rin ang iba't ibang haka-haka at espekulasyon tungkol sa posibleng motibo ng pamamaril. Gayunpaman, binigyang diin ng pulisya na wala pang matibay na ebidensya na nagpapatunay sa alinman sa mga kumakalat na teorya. Dahil dito, hinikayat nila ang publiko na iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon at hintayin ang opisyal na resulta ng kanilang investigasyon. Sa kasalukuyan, nananatiling kritikal ngunit buhay si Nelboy Luz habang patuloy na nagpapagamot sa ospital. Samantala, nagpapatuloy ang malawakang operasyon ng pulisya upang matukoy at maaresto ang riding in tandem na responsable sa pamamaril. Hanggang ngayon ay wala pang naiaarestong suspect, ngunit tiniyak ng mga autoridad na ipagpapatuloy nila ang kanilang investigasyon hanggang sa matukoy ang tunay na motibo ng krimen at maibigay ang hustisyang hinihiling ng pamilya ng biktima.